Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawan po natin na reaction kung bakit nga ba na-high blood dito si Mrs. Ka-Business nung nakaraang araw. At ayon nga po dito kay Ka-Business ay ang naging dahilan ng pagka-high blood nito si Mrs. Ka-Business ay nandahil doon sa napanood niyang vlog nitong kaibigang vlogger nito si Kuya Jonathan, na kung saan ay sinisiraan nito si Kuya Jonathan doon ang Ka-Business Official o ang buong Ka-Business Family. At ito pala pong vlog na ito nung kaibigang vlogger nito si Kuya Jonathan patungkol nga po sa paninira dito sa Ka-Business Official o sa buong Ka-Business Family ay hindi pa napapanood nito si Mrs. Ka-Business. At napanood lang ito ni Mrs. Ka-Business nitong after ng makagaling nito si Kuya Jonathan dito sa Ka-Business House, na kung saan ay nanghihingi nga ito si Kuya Jonathan ng kaunting barya kay Ka-Business. At dito sa vlog na ito ni Ka-Business ay nagkaroon din ng paglilinaw ito si Ka-Business dito mismo kay Kuya Jonathan patungkol nga po dun sa mga sinasabi nito si Kuya Jonathan na nakasisira dito sa Ka-Business Official. At naglinaw din naman dito si Kuya Jonathan na hindi naman daw ganon ang ibig niyang sabihin. At nung mapanood nga po niya yung vlog sa kanya nung kaibigan niyang vlogger, ay sinabi niyang may mga tinanggal daw doon yung kaibigan niyang vlogger. Dahil ang sabi niya ay may mga paliwanag naman siya doon. Kaya lang ang hindi niya alam ay bakit nawawala yung mga paliwanag niya patungkol dun sa issue na yon. At napansin din nga po dito ni Ka-Business na yung mga part na sinasabi ni Kuya Jonathan na nagpapaliwanag siya ay kinat nung kaibigang vlogger ni Kuya Jonathan. At ang dahil nga po sa pahayag na ito ni Kuya Jonathan ay ito yung nangyari. Nung mapanood ni Mrs. Ka-Business yung mismong video nung kaibigang vlogger nito si Kuya Jonathan, ayun, hindi nga po na pigilan nito si Mrs. Ka-Business na tumaas yung kanyang presyon. Dahil masyado pong nasaktan si Mrs. Ka-Business doon sa mga narinig niyang pahayag doon ni Kuya Jonathan. Dahil sabi nga nito si Mrs. Ka-Business ay matapos nilang matulungan ito mag-inang ito, matapos nilang unawain ang sobrang katigasan ng ulo nito si Kuya Jonathan at mismo nito si Nanay Marita na rin, matapos nilang kupkupin, pakainin at ituring na pamilya na rin, ay ito pa yung igaganti sa kanila. Tapos yung isa pang naging masakit dito kay Mrs. Ka-Business ay yung vlogger na naging instrumento ng paninira nito si Kuya Jonathan sa Ka-Business Official
o ka-business family ay yung pang-vlogger na minsan ding naging membro ng ka-business family, na hindi din naman lingid sa ating lahat na itong vlogger na ito ay dito din lang naman halos nakilala sa ka-business official o sa ka-business family. Bagamat matagal na itong nagbablog, ay pero alam natin na mas nakilala ito dito sa ka-business family. At syempre hindi din inaasahan nito si Mrs. Ka-business na itong vlogger na ito ay gagamitin si Kuya Jonathan para sila'y masiraan. Na hindi nila alam kung ano nga ba yung dahilan kung bakit itong vlogger na ito ay halip na ang ikat ay yung hindi magagandang sinasabi nitong si Kuya Jonathan laban dito kay Ka-business. Ay ang ikinhat pa nito ay yung mahahalagang paliwanag nitong si Kuya Jonathan para hindi sana nabash itong si Ka-business o itong sila Ka-business. Kumbaga, ay ang itinira lang nitong vlogger na kaibigan nito si Kuya Jonathan na ito ay yung mga mapanirang salita laban kay Ka-business. At ang tinanggal lang niya ay yung magagandang paliwanag ni Kuya Jonathan about dun sa issue. At dahil nga sa hindi inaasahan nitong si Mrs. Ka-business na magagawa sa kanila ito, nitong sinasabi ni Kuya Jonathan na kaibigan niyang vlogger. Dahil syempre iniisip ni Mrs. Ka-business ay kahit pa paano may pinagsamahan sila nito. At maaaring kahit pa paano ay tatanaw ito ng utang na loob sa kanila. Kaya lang, ay iba nga po yung nangyari. Na parang kabaligtaran yung nangyari. Dahil halip ngang gumawa ng paraan ang vlogger na ito para hindi masira itong sila Ka-business sa mga pinagsasasabi nga nito si Kuya Jonathan. Kaya nangyari pa, ay parang siya pa yung mismong gumawa ng paraan para masira itong sila Ka-business sa mga viewers. At yun yung mismong nangyari. Doon sa mismong vlog nitong vlogger na sinasabing kaibigan ni Kuya Jonathan na ito. Na doon sa comment section nga po niya ay puro pambabash kay Ka-business ang naging laman. Bagamat may mga solid Ka-business supporters na nagtatanggol doon kay Ka-business, ay marami pa rin doon ang naging pambabash kay Ka-business. At sabi ko nga, ay yun yung hindi inaasahan ni Mrs. Ka-business na magagawa sa kanila yon nung vlogger na yon. At isa nga po yun sa naging dahilan kung bakit nga po na high blood ito si Mrs. Ka-business nung mapanood niya yung vlog na yon kay Kuya Jonathan. Lalo na nga po't nakita nila mismo doon sa video na tumutugma yung sinasabi ni Kuya Jonathan na maaari nga nagpapaliwanag ito si Kuya Jonathan. At doon sa mga paliwanag nito si Kuya Jonathan ay nagkakaroon ng cut ang video. Kumbaga, pansin na minanipula talaga yung mismong video na yon para alsin yung mga paliwanag ni Kuya Jonathan at ang itira lang ay yung mga mapanirang salita nito si Kuya Jonathan laban dito kay Ka-business. Kaya ano pa nga bang aasahan nating isipin nito sila Ka-business? Na itong vlogger na ito ay kinasabwat itong si Kuya Jonathan para sila'y masiraan. Kasi yun po talaga yung lumalabas na totoo eh. Kasi bakit mo kailangang ikat yung mga magagandang paliwanag ni Kuya Jonathan dyan sa video mo bago mo yan ini-upload kung wala kang intensyon na siraan itong sila Ka-business? Bakit ang itinira mo lang ay yung mga mapanirang salita nito si Kuya Jonathan laban dito kay Ka-business? Kung talagang wala kang intensyon na siraan itong sila Ka-business. Kaya naging resulta, ayun nga po. Sumama ang loob nito si Mrs. Ka-business hindi lang dito kay Kuya Jonathan, kundi mismong dun sa vlogger na nag-vlog kay Kuya Jonathan. At yun yung naging dahilan po kung bakit na high blood itong si Mrs. Ka-business. Sa bagay, itong si Mrs. Ka-business pa nga ba ang hindi ma-high blood sa bidyong yon? Ay kung tayo nga mga viewers at supporters lang nitong si Ka-business sobrang na high blood nung mapanood yung bidyong yon.
Ay ito pa kayang si Mrs. Ka-Business ang hindi nga ma-high blood, di ba? Mga ka-business, mga kapapi. Kaya naman nung huling punta nito sila Kuya Jonathan at Nanay Marita dito sa Ka-Business House. At ang sabi ng mga ito ay gusto nilang dito na lang muna ulit sila sa Ka-Business House. Ay hindi na sila pinagbigyan nito si Ka-Business. Dahil nga po dun sa naging kondisyon ni Mrs. Ka-Business na tumaas nga po ang presyon o na-high blood ito dun sa napanood niyang video. At syempre ayaw nito si Ka-Business na nang dahil dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita ay may hindi pa magandang mangyayari dito kay Mrs. Ka-Business. At sabi nga ni Ka-Business ay pagdating sa pamilya na niya ang nasa saalang-alang ang kalagayan sa seguridad ay ibang usapan na yon. Sa bagay kahit naman po siguro sino, mga ka-business, mga kapapi, kahit anong bait mo siguro, basta't ang masasaalang-alang na yung seguridad ng pamilya mo, lalo na yung kalusugan ng pamilya mo, ay baka magdalawang isip ka na rin na tumulong pa kung ang magiging kapalit naman nun ay maaaring kapahabakan ng isa sa membro ng pamilya mo. Pero sa kabila nga po ng lahat ng ito, hanggang sa huli ay hindi pa rin natiis ni Ka-Business ang mag-inang ito. Dahil bukod nga po doon sa ipinabaong pagkain nito si Ka-Business sa mag-inang ito, ay pinaabutan pa niya ito ng halagang 500 pesos. Ganyan kabait ito si Ka-Business, na nasasaalang-alang na yung seguridad ng kalusugan ng kanyang mahal na asawa. Dahil nga sa katigasan ng ulo nito si Kuya Jonathan at sa pagiging pasaway nito, ay ito pa rin siya. Handa pa rin niyang tulungan o bigyan ng tulong ang mag-inang ito kahit papaano. At sa totoo lang po, mga ka-business, mga kapapi, dito sa ginawang pagtangging ito ni Ka-Business dito sa mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita, ay mas marami yung natuwa kaysa naawa sa mag-inang ito. Bagamat may mga viewers pa rin at supporters itong si Ka-Business na medyo naawa dito sa mag-inang ito, pero ang majority ay natuwa sa ginawang ito ni Ka-Business. Natanggihan nga po sa kauna-unahang pagkakataon ang kagustuhan na mag-inang ito. Pero hindi pa rin po nawala syempre yung mga viewers o supporters nitong si Ka-Business na nakaramdam ng awa sa mag-inang ito. Pero bagamat naaawa sila sa mag-inang ito, ay nauunawaan nila ang naging desisyon ni Ka-Business. Dahil hindi na naman po naging lingid nga sa ating lahat kung gaano katigas ang ulo nito si Kuya Jonathan at kung gaano ito kapasaway at kung gaano din ito nasisiraan itong sila Ka-Business sa pamamagitan ng pagpapablog niya doon sa mga kaibigan niyang vloggers. Na ito naman mga kaibigan niyang vloggers ay wala na yatang inisip na matino. Wala nang ibang inisip kundi ang masiraan itong sila Ka-Business. Nasabi ko nga doon sa isa kong reaksyon na kuno ay papanigan nila ito sila Ka-Business at papaliwanagan nilang bahagya ito si Kuya Jonathan na hindi kuno ganyan sila Ka-Business. Pero kung susuriin mo yun laman ng kanilang vlog, ang kalakhang bahagi nun ay puro mapanirang aligasyon laban kay Ka-Business. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka na ang naging desisyon dati dito ni Ka-Business sa dalawang vlogger na kaibigan na ito ni Kuya Jonathan ay tanggalan ng ugnayan sa Ka-Business family. Maaaring ito yung nakikitang dahilan nitong si Ka-Business na walang ibang pakay ang dalawang ito kundi sirain ang Ka-Business official at Ka-Business family. Kasi hindi naman po tatanggalin ni Ka-Business yan bilang isang membro ng Ka-Business family kung walang mabigat na dahilan. Dahil itong si Ka-Business po ay hindi basta-basta nagtatanggal yan ng membro ng Ka-Business family. Pero na lang talaga kung may napakabigat kang nagawang pagkakamali dito kay Ka-Business.
Pero kung mga simpleng pagkakamali lang ang nagawa mo, napaka-imposibleng tanggalin ka ni ka-business bilang membro ng ka-business family. Alam kong alam nyo po yan mga ka-business, mga kapapi. Dahil nasubukan na po natin itong si ka-business kung gaano kahaba ang pasensya nito. At kung gaano din kalawak ang kanyang pangunawa. Nasubukan na rin natin kung gaano siya kabait. At kung papaano niya pinatatawad yung mga membro ng ka-business family na nagkakamali sa kanya. Kaya lang, kung talagang mabigat ang nagawa mong pagkakamali dito kay ka-business, ayun na yung magiging dahilan niya para bitawan ka niya o ialis ka niya bilang membro ng ka-business family. Kaya ang tanong, bakit nga ba tinanggal itong dalawang kaibigan ni Kuya Jonathan vlogger na ito bilang membro ng ka-business family? At kung ano man po yung opinion nyo patungkol dito, ay i-comment nyo na lang po mga ka-business, mga kapapi. Paano po mga ka-business, mga kapapi? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction na video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa muntikong channel, ay baka pwede naman pong pindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga nire-reaction na video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po sa inyo ma'am. At ganun din po dito kay Boss Wakiwak TV. Shoutout po sa inyo idol. At ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At syempre ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang nitong si ka-business na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, at Kagwang Bong Official. Shoutout po sa inyo. At ganon din po sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Enday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo lahat. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.